Hello mga kaibigan, ako si Father Bobby, isang paring Karmelita. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ika-17 araw na tayo sa buwan ng Enero. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa paglalakbay kasama ako sa mga pagninilay na binabahagi sa pamamagitan ng social media gamit ang salita ng Diyos. Ang aking dalangin palagi ay maging mabunga ang ating mga pagninilay. Magsikap tayo na sa ating araw-araw na pakikisalamuha, marami tayong magawa na mga mabubuti at marami tayong mga taong nabigyan ng kaliwanagan, nabigyan ng gabay sa kanilang buhay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Napapansin natin na sa ating ebanghelyo, sa patuloy na pakibabad ni Jesus sa napakaraming tao sa kanyang panahon. Narito naman ang mga iilan, lalong-lalo na yung mga grupo ng mga Pariseyo na nagmamasid at talagang naghahanap ng mga kamalian ni Jesus. At isa sa mga binabantayan nila ay kung si Jesus ay talagang magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay napakahalaga sa buhay ng mga Hudyo. Ito yung araw na kung saan nagpapahinga lang din sila, hindi dahil upang napagod, kundi itong araw na ito, itong pamamahinga ay talagang inilaan nila para lang sa Panginoon, para kay Yahweh. At dahil doon, wala na silang pwedeng gawin kundi ang makinig sa mga kautusan at ang pagninilay sa mga salita ng mga propeta. At dito napansin nila na si Jesus, dahil dinudumog siya ng maraming tao, hindi ni Jesus maiwasan na talagang mahabag siya at tulungan ang mga humihingi ng kanyang tulong. At dahil doon, nakahanap na naman sila ng pagkakamali at mayroon silang dahilan upang isumbong si Jesus sa noong panahon na ang hari, ang mga pinuno ay talagang sumusunod sa mga sumbong, dahil kung hindi ay hindi nila kaisa, hindi siya kaisa sa nakakarami. Kaya ang hamon ni Jesus, ano ba ang mas mabuting gawin sa araw ng papamahinga? Sabi niya, ano ba ang mas nakakabuti? So, ibig sabihin, gusto ni Jesus ipaabot na kailangan gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Siguro sa akin mga kapatid, sa ating mga patuloy na pagninilay, ito yung magandang pagnilayan din natin at hamon sa ating buhay. Na kailangan gumawa tayo ng mabuti araw-araw. Hindi lang sa araw ng pamamahinga. Bilang Kristiyano, bilang alagad ni Kristo, bilang anak niya, naipunla ang kabutihan sa ating mga puso. Nasa sa atin na kung paano natin maipalago ito at paano natin maisabuhay ang kabutihang mayroon tayo. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming sandigan. Tulungan mo kaming maging tapat palagi sa aming paglilingkod upang maipadama na Ikaw ay narito sa amin. Amen.